na sa aton congregational fasting. Salamat sa mga igsuon na nakasabot sa sini nga visions. Labaw sa tanan, salamat sa padayon na preservation sa Dios. Sa Friday, baliko naton ang aton 7 sayings. Mo start alas 2 sa hapon. Kagayon, wala na tayo prayer meeting. Kagayon, pasalamat po ta sa Dios tungod kay sa aton 7 sayings, may gamiton ang Dios para sa aton panihapon. Pakaka na to ng buhi ng Dios. Hallelujah. So, salamat labi na sa pamilya nga gamiton sa Dios. Barog tatalan kadayon aton basahon ang aton teksto sa sini nga kabuntagon as we focus our hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. True success and accomplishments of life is directly related to the will of God that being finished or fulfilled in our lives. Men look success and accomplishment, but God concerns our eternity. Tandaan naton, halin sa gagmay nga kabataan, single minyo ang gipangita sa tao paano siya magmalampuson sa iya kabuhi o pangabuhi. Amo na nga nag-eskwela siya, dayon nanrabaho siya, nagnegosyo siya or something, naningkamot siya aron nga magmalampuson ang iya kabuhi kag pangabuhi. Pero tandaan naton, ang tuod nga kalampusan, it is always related by obeying the will of God. Amuning usa sa mga tun-an naton. Kag ako nagtuo, ang pinakadako nga reason sa Dios nganong gibuhi ka pa niya tungod kay maipahimo pa ang Dios sa imo. Maipabuhat pa ang Ginoo sa imo. Amo na nga usahay makasinati ka og mga balatian. Pero nga ang Dios padayon nga nag-extend sa imo tungod kay may plano pa ang Dios. May ipahimo pa ang Ginoo sa imo kabuhi. Ang Matthew 26 verse 39 nagaingon, nilakaw siya sa unahan, nihapa sa yuta og nagampo nga nagingon, amahan ko, kung mahimo, kuha ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundili ang imo. Ang John chapter 19 verse 30, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na, unya miduko siya og namatay. Ang chapter 24 sa Luke sa verse 46, unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. So tandaan naton, through success and accomplishments of life, it is directly related to the will of God that it is being finished or fulfilled sa kabuhi naton. Amo nung tuod nga kalampusan sa kabuhi. Magaampo tatanan. O Dios nga nagingamanan, nagapalapit kami sa imo atubangan, sa imo presensya, nagapakiluoy kag nagapaubos Ginoo, kag nagakilala nga kaming tanan walay mahimo kun walay ikaw. Ginoo, ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon. Let the blood of Jesus Christ cover us. Even, O Lord, sa mga disturbances, ang imo ginugahom, ang ngalan nga Kristo Jesus, magakunsad sa tunga namon. Kag ang imo balang Espiritu Santo, ipadala sa amon tungod kay ang amon, hallelujah, kabuhi, nagkinahanglan og kaalam. Kag wala sa amon ang kaalam, ikaw ang tag-iya. Gani Ginoo, nagaampo kami, ihatag sa amon ang imo Ginoo haplas sa kaalam o ang haplas Ginoo Dios sa kahibalo. Amon kini ginapangabay nga makunsad sa tunga namon. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus ang tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta tanan kadayon. Tun-an naton ang pulong sa Dios as ang Matthew chapter 26
sa verse 39, ang John chapter 19 verse 30, and then ang Luke chapter 23 sa verse 46 as the true success and accomplishment sa kabuhi sa usa ka tawo. Ang Biblia naghambal, there is what a difference between the word, thy will be done, and his will must be done. A different word between thy will be done and his will must be done. Sa Bible, kung basahon naton, basta may nakita ta parte sa kabubuton sa Dios, nagtuo ta nga inatanan may usa ka interpretasyon o nalambigit sa usa ka gitawag kamaturan. Pero lantaw naton because this word thy will be done is a different between sa word that his will must be done. The first thing kung lantaw naton ang thy will be done, yes of course gihisgutan nato ni sa panahon sa haya sa patay nga lawas ni mama. Ang thy will be done, mao kini ang record sa gistit ni Kristo Jesus dito sa Lord's Prayer. Kag usapod kini sa gihisgutan naton gaina sang kaagahon. Nga nag-ingon si Kristo Jesus, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Matuman ang imo pagbuot. Amen. Mag-ingon ka gani, thy will be done. Ang pagbuot sa Dios amo ang matuman. Pero moingon ka gani, his will must be done. Ang kabubuton sa Dios kinahanglan tumanon. Amen. Moingon ka gani, thy will be done. Nagpasabot ang pagbuot sa Dios mo'y matuman. Pero moingon ka gani, his will must be done. Ang kabubuton sa Dios kinahanglan tumanon. And that is what a difference between thy will be done and his will must be done. Ang Matthew chapter 6 sa verse 10, ini nga gitawag nga passage sa kasulatan ang statement ni Christ, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kini nga gitawag passage, it is what i-record sa kabuhi sa tao. Amo ning gistate niya, bisan pa man, ang iya nga gitawag gistate sa Deuteronomy in chapter 29, verse 29, nga ang Dios naton, makonsidered naton nga may duwa siya kabutang nga gigunitan. First is talking about a secret will of God, and the second thing is a revealed will of God. May mga tinago nga kabubuton ang Dios, and then at the same time may mga gipadayag siya nga kabubuton alang sa tao. Amo na ang Biblia kung lantaw naton according sa Deuteronomy sa chapter 29 sa verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us. Amo nang different word between sa thy will be done and his will must be done. Ang Matthew chapter 6 verse 10, it is related kini dito sa Psalms 119 in verse 89 nga nagahambal siling pa dito sa English, your word, O Lord, it is already settled in heaven. Meaning sa Cebuano, mulungtad hangtod sa kahangturan ang imong pulong o Ginoo o dili kini mausab diha sa kalangitan. Dili kini mausab diha sa kalangitan. Ang Matthew 16 nagaingon, matuman ang imong pagbuot, amen, sama nga gituman kini dito sa langit. It is because ang Psalms 139 in verse 16, kung lantaw naton ang Biblia, nakita mo na ako.
Amen? Nakita mo na ako, bisan sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako, nasulat na sa imong basahon, bisan sa wala pa kini magsugod. Ang praises nga they will be done, meaning ang Dios amo ang nagkupot sa aton kabuhi. Kaglabaw sa tanan ang kamatayon naton. Amen. Amo na nga ang aton nga gitawag itun-an, natuma na ang pagbuot sa Dios sa kabuhi ni Mama, kay nga ang kabuhi ni Mama, ang record niya, it is already written in heaven. Amen. Kag hindi na ni maliwat, hindi na ni malisok. Kung mag-abot na ang pagbuot sa Dios, amen, walay tao nga makabaliban, walay tao nga makaikyas, walay tao nga makatago. Kung moabot na ang pagbuot sa Diyos. Amo ganina nga ang Biblia, kung lang tao na ton, like say, sa aton nga gitawag pag-alagad, ingon usa ka kastuhanon, tandaan naton, nagakabuhi ta by means of the essence of faith. Amen ba? Si Kristo Jesus mismo nagsulti sa Mark sa chapter 9 sa verse 23. Ang tao nga may pagtuo, walay imposible kaniya. Ingon pa diri ni Kristo Jesus, nganong miingon ka man kung makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. Miingon si Jesus. Nagpasabot, kung may pagtuo ka, it is nothing impossible. Mahimo nimo ang tanan. Pero, kung moabot na ang pagbuot sa Dios. Amen? Kung maabot na ang pagbuot sa Dios, ang pagtuo naton, it is submitted by the will of God. Let's say, for example lang, kung mag-atubang ka na sa kamatayon, ang kalabanan nga gihimo naton ang prayer of faith. Moingon ta, Ginoo, akon ginaampo sa imo, kag ginadestroy, kag ginasabdong ang espiritu sa distraction, kamatayon pahawa. Pero, kung moabot na ang pagbuot sa Dios, ang pagtuo naton, waay na may mahimo. Kaya kung may mahimo ang pagtuo sa pagbuot sa Dios, walay mga heroes of faith nga nangamatay. Di naman sila karon ang mga gibantog ng mga tao nga nagbarog kag naglakaw sa pagtuo. Yes, of course, si William Branham, gibantog siya nga nakaayo sa sapatay. Gibantog siya nga ang patay, iya na pabangon paagi sa pagampo sa pagtuo. Pero pag-abot sa panahon niya, ang iyang pagtuo na overpower na sa kabubuton sa Dios. Tungod kon ang pagbuot na sa Dios ang matuman, wala kay mahimo. Amen. Amo ganin ang reasons nga ang aton kabuhi kinahanglan mangin sensitibo ka sa plano sa Dios sa imo kabuhi. Kay nga naman, it is only God holds the secret will. Siya lang ang kahibalo. Amo na ang word kung ang pagbuot sa Dios matuman na. Way doktor, way tambal na makahatag sa imo extension. Amen. Waay ngilngig kag espesyalista nga doktor ang maka-extend sa imo kabuhi kay nga man pagbuot na sa Dios. Amo ng word, thy will be done. Let's say, ang example na ton, si Eli. Ini nga gitawag tao, kung lang tao na ton, shadow ka-sensitive sa kabubuton sa Diyos. Ingon pa diri sa 1 Samuel. Natulog si Samuel hangtod sa buntag, unya giablihan niya ang mga pultahan sa templo sa Ginoo. Si Samuel nahadlok pagsugilon kang Eli sa pananawon nga iyang nakita. Because this time, si Samuel gisugira na sang Dios. Verse 16, apan gitawag siya ni Eli o giingnan, Samuel, anak ko. Si Samuel mituba.
unsa man, og nangutana sa ilay, unsa may gisulti sa Ginoo kanimo, ayaw paglimot. Silutan ka sa Dios kung may ililong ka kanako sa gisulti niya kanimo. Verse 18. Busa, gisuginlan siya ni Samuel sa tanak. Amen. Anong response ni Eli? Shadow katahom sa response ni Eli. Siling pa niya, og si Eli mingon, siya mao ang Ginoo og matuman gayud ang iyang pagbuot. Amen. Nga, ano ang gisugid ni Samuel nga halin sa Dios? Parte dire ang pagkapildi sa Israel, parte dire ang pagkaagaw sa gitawag sa kaban sa kasugtanan, parte dire ang kamatayon sa iyang duwa ka anak, kaglabaw sa tanan, parte dire ang kamatayon ni Eli. Pero anong response niya? Siling pa niya, ang pagbuot sa Diyos amo ang matuman. Thy will be done. Nga, your word, O Lord, it is already settled in heaven. Hindi na ni maliso, hindi na ni maliwat. Kung ano ang nakalista dito sa langit, amo po na ang mahitabo sa imo. Because thy will be done on earth as it is in heaven. And that is what the word, thy will be done. Amen. The second word as a different sa thy will be done, ining word nga his will must be done. Ang iyang pagbuot mo'y matuman, pero ining ikadua, kinahanglan ang kabubuton sa Dios mao ang matuman. Ang thy will be done, it refers to God. Trabaho ni sa Dios. Lihok ni sa Dios. Pero ang ikadua, it refers to man's responsibility. Amo ni ang mga butang nga gusto ipahimo sa imo sang Dios. It refers to man's responsibility. Mo bitaw na nga ang pinakakuyaw sa usa ka tawo kung maabtan siya sa pagbuot sa Dios nga dili niya mahimo ang kabubuton sa Dios. Nasabtan ninyo? Ang pinakapeligro kag pinakakuyaw sa tao kung maabtan siya sa pagbuot sa Dios. Ano ganing pagbuot sa Dios? Ang kamatayon niya. Kung maabtan siya sa pagbuot sa Dios nga wala pa niya nahimo ang kabubuton sa Dios. Because this number 2 refer that his will must be done. It belongs to man's responsibility, meaning imo ni himuon, imo ni trabahoon, imo ni tumanon. Amo ni mga butang nga gipahimo sa imo sa Dios nga bagay nimo trabahoon, bagay nimo himuon, mintras buhi ka pa sa sini nga kalibutan, kay basi kung maabtan ka sa iyang pagbuot nga dili nimo ni matuman. Amen? Amo nang ang Biblia kung lang tao na ton, it is talking about, refers to man's responsibility, his missions, his assignments, amen? Kaya nga naman, ang Matthew chapter 7 verse 21, anong gihambal diri ni Kristo Jesus? Dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Anong sumpay ni Kristo Jesus? Kung dili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Meaning, ano ang punto diri ni Kristo Jesus? Maabtan ka sa pagbuot sa Dios nga wala nimo natuman ang kabubuton sa Dios. Amo ning pinakadelikado. Thy will be done. It is a work of God. But his will must be done. It refers to man's responsibility. Amo na nga kita nga tao. Wala tagihimo sa Dios sa sini nga kalibutan aron lang pag-enjoy sa isda sa kadagatan. Aron lang pagkaon sa mga blessings nga hinatag sa Dios. Way kagihimo sa Dios kagibutang sa sini nga kalibutan aron pag-enjoy sa pagsuyot lang sa hangin sa sini nga kalibutan, pagpangalipay
ang Dios gibutang ka diri sa sini nga kalibutan tungod may ipahimo ang Dios sa imong kabuhi. Amen. May assignment ka, may mission ka, may gipatrabaho ang Dios sa imo. Hindi lang kay personal nimo ang imo nga kinahanglan nga gitawag diskubriyon, kundi diskubriyon nimo ano nga mga butang ang ipatrabaho sa Dios sa imo kabuhi. Mabitaw nang ang Biblia nagahambal siling pa ni Kristo Jesus, dili tanan ang nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Si Paul nag-ingon sa Ephesians chapter 5 verse 17. Ingon pa ni Apostol Pablo, ayaw kamo pagpakabuang. Paning kamuti hinuon ninyo nga masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Kita tanan mo ingon masabtan. Una, anong kabubuton sa Dios nga bagay na tuntumanon mintras ari pata sa sini nga kalibutan? Siling pa sa 1 Peter, sa 2 Peter, sa chapter 3 verse 9 na gayon. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad. Sumala sa giunahuna sa uban, apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot. Amen? Dili siya buot nga may usang nga malaglag. Kundili nga ang tanan maghinulsol o mobiya sa iyang mga sala. Ano ang number 1 nga kabubuton sang Dios nga ipahimo sa aton? Ano ni? Kinahanglan tumanon gid. Kabubuton ni sa Dios mo. Amo nang gihambal dito sa Mateos, dili tanan ang nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Ano ang usa sa mga kabubuton sa Dios? Ang pinakagitawag sentro nga kabubuton sa Dios ining muhinulsol ka sa imong mga sala. Talikdan nimo ang imong mga sala. Pagbuot ni sa Diyos, hindi ni pagbuot sa simbahan, hindi ni pagbuot sa pastor, iya ni kabubuton sa Diyos nga ang tao tumano niya ang gihambal sa kasulatan, nga kinahanglan biyaan niya kag talikdan niya ang iyang sala. Ako nagtuo, dili ka makaingon nganong na impierno ang tao nga usa ka palahubog, na impierno ang usa ka tao nga gitawag masiling naton babaydor. Hindi amo sina ang reason nga na impierno siya. Na impierno siya kay nga way niya gituman ang kabubuton sa Dios. Ano ang kabubuton sa Dios nga kinahanglan ang tao mubiya kag motalikod sa iya sala? Kung maabtan ka sa kamatayon nga wala nimo ni gihimo, nagpasabot, wala nimo natuman sa imo kabuhi ang gipahimo sa Dios. Amen. Ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Ini grabe na ni ka-familiar sa aton. Pasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Ini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Basahon ko na itong tanan. Amo ni ang abi naton way labot ni, grabe ang Ginoo. Sa naabtan na namon sa ospital, napatay na si mama. Ako ang gingnan ako mga iso, pasalamatan na ito ng Diyos. Amen. Malisod ang pagpasalamat kung ara ka sa kakulian. Malisod ang pag-express sa gratitude kung ara ka sa problema. Pero ang punto na tundiri, hindi ang kalisdanan kag problema. Ang punto na tundiri, kung gituman ba nimo ang pulong sa Diyos. Amen? Sumya, sa inyo nga naong, yes, siguro ang iban sa aton kulang ang financial.
Nga na, kulang ang gitawag financial. Pero sa inyong mga naong, pila ka sa aton diri ang nag-express og pasalamat sa Dios. Mabito na nga abin nyo lang. Para sa akon, amo ni ang maayo nga gitawag exhibit sa kabuhi sa Kristohanon, inang kabuhi nga mapinasalamaton. Kay parte ni sa kabubuton sa Dios. Nantawa lang. Ako daghan gyud ko mga lesson nga nakatunan. Kundi ka magpasalamat, inablang statement sa Ecclesiastes, may panahon sa pagtigom, may panahon sa paggasto. Masugot ka kag sa dili, pagastuhon ka gyud. Ngana. Amo na ni ang masiling naton, it is already written by the Word of God. Giplastar na nitaan sa Dios. Kung hindi ka pa kabalo magasto sa pasalamat, pagastuhon ka sa iba nga parte. Singa na imo katapat, pagastuhon ka sa iba nga parte. Hindi na ni maliwat. Hindi na ni maliso. Your word, O Lord, it is already settled in heaven. Hindi na ni maliso. Amen? Amo gani na nga kita, nga matag bulan, gina-express naton ang gratitude, parte maguni sa kabubuton sang Dios. Way tagahimo diri nga pinataka, parte ni sa kabubuton sang Dios. Amen? Ang exercise na diri kabubuton ni sa Dios. Pamito na nga sulti na kon, anong gihambal ni Kristo, dili tanan nagtawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Nawali na nato ni, di ba? Ano ang tubag sa to nga mga tao? Ginoo, sa imong ngalan na nagsangyaw kami, sa imong ngalan na nag-ayo kami sa gitawag sa mga balatian. Gipangtabog namon ang mga yawa. Ang tanan nga mga maayo nga mga buhat sa simbahan, ilagi sulti kang Kristo Jesus. Pero one thing nga hindi nimo mabasahan nga nagsiling sila, Ginoo, nagpasalamat kami. You cannot see that in that record. Ingana. Ang giwalihan nakon sa bugo, mga maestra ang membro, pero siling pa sa nag-invite sa akon nga pastor, ini nga simbahan pastor, hindi ni mapinasalamaton nga simbahan. Tinuod kay pag-abot namon kaadlawon, nangatuog pang mga membro, pero anniversary nila. Nangatuog pang mga membro. Kami nga nag-abot, ang pastor nga nag-imbitar sa akon, amo pa ang namalit og karni sa merkado. Ngingana. Pero siling pa niya, pagkapait ni nga kabuhi, pastor, kaya nga, ini mga membro diri, ini sila tanan, poros ni putos sa utak. Nga, way gituman ang kabubuton sa Diyos. Parte diri, ang pagpasalamat, kabubuton ni sa Diyos. Ako na nga ako, isa sa butang nga akong gipasalamatan sa Diyos. Ang ligasiya nga gibilin sa aton, ligasiya nga mapinasalamaton. Amen. Atong gitestimony na kon sa inyo, ang aton head ministers, ang iyang iloy, gibata sila sa pagpasalamat. Panahon kuno sa Second World War, bisan diin sila magtago, ang baboy, giguyod-guyod gito, kay gitagana gito para sa Thanksgiving. Kay sa to nga panahon, way pa ang gubat na universal na. Giguyod-guyod yun ang baboy, kay para yun sa Thanksgiving. Amo tong kabuhi nila. Ingana. Naundang lang ang pasalamat sa dira nga may mga tao sa tunga time nga nagprotesta sa pasalamat. Amo tong grupo na sa mga 3 persons. Amo tong sa ila ni Lolo ni Silami. May gani kay naluwas kay ato nga mga grupo to, mga kwanto nga mga tao, hindi maghatag ikapulo, hindi magpasalamat. Kay ila na tanan. Lantawa, gipuo sila sa Dios. Amo tong inahan sa aton head minister na nanom og kamuti. Inang kamuti nga katay, pag-harvest, kaya amo man ang gikaon nila.
Pag-ingkit na sa kamuti, iya na usapan ang diamante. Natingala siya nga may diamante ang kamuti. Amo to ang nakahatag sa ila og tabang nga na-lift up ang ilang pangabuhi. Sa usa lang ka kapital ang mapinasalamaton na kamo. Ako, gilantaw na kon, akong gibserbaran, ang may mga trabaho kag wala trabaho, do pariya man lang. Ingana, ang way trabaho, makapasalamat po. Ang may trabaho, sa di pa kapasalamat. Ingana, may padiri ka na lang sa magpasalamat. Kabubuton ni sa Diyos. Parte ni sa kabubuton niya. Amo na ganing sulti na kon, lain ang thy will be done, and His will must be done. Ang thy will be done niya, iyan ni sa Diyos, pero ang His will must be done. It is refer to man's responsibility. Sa sininga kalibutan, may responsibilidad ng Kristohano. May ipatrabaho ang Diyos. Kaya nga, hindi natin usahay matagnaan sa imo pagpasalamat, may mga tao nga makonvert. Responsibilidad na to ni. Hindi bagay ni nga piyungan, hindi bagay pilion ang kabubuton sa Diyos. Kabubuton ni sa Diyos, it refers to man's responsibility. Amen. Amo ni ang kamatuoran nga bagay naton sabton. Amo na nga kita gi-exercise naton every monthly ang monthly thanksgiving. It is because pagtuman ni sa kabubuton sa Diyos. Hindi ni kay pagtuman sa prinsipyo sang pastor. At least, maabtan ka sa pagbuot sa Diyos, may nahimo ka sa Ginoo. Amen. Muna nga ko, way ko pagmahay sa to sa akong iloy, kaya nga itong akong iloy kon may kwarta to, grabe ka ito ka. Kilala ko to akong iloy. Di to magpugong basta may kwarta. Mabito na nga sa una sa amon balay, halin ko na matan sa buot ang amon balay, dapuanan yun na sa tao. Hasta nga pagkakristohano niya, nadalagi na niya nga kinaiya. Uy ko, man na nakasiling ko, insakto na ang paggamit siya sa Ginoo, kaya nga, ang pagpasalamaton nga kabuhi, iya gito gidala siya ko. Kag-amo ni ang aton kabuhi. Galing, ang aton manggudayon, pangunahuna kag mata, ari manggudayon ta, itong gihambal na kon sa frontliners, ari manggudayon ta, sa minsahiro nga gikan kang Jairus. No. Kay duwa ka minsahiro ang aton ginasunod mo, minsahiro nga halin kay Jairus, kag minsahiro nga iya sa Dios. Ano minsahiro ni Jairus? Ayaw na sa muka ang Ginoo kay patay ng imong bata. Ano ni mga minsahiro nga gikan kay Jairus? Nagapugas mga negatibo. Ana, muna nga inay mo katapa, dingi kan imo minsahiro kay Jairus o kay Jesus? Na. Na. Dayon, anong gihambal sa 1 Thessalonians chapter 4 in verse 3? Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Ingon pa dito sa King James, sa Cebuano, pagbuot sa Dios nga mahilikay kamo sa mga immoralidad. Amen. Mulikay kamo sa mga immoralidad. Kinahanglan ng Kristohanon, maningkamot siya sa pagputli sa iyang kaugalingon. Amen. Kung ang Dios mismo naghatag sa imo sa usa ka gitawag asawa, amo na ang kuyugi hangtod sa kamatayon, ayaw na paghimo sa immoralidad kay nga hindi na pagbuot sa Dios. Amo na ang kabubuton sa Dios. Kadayon, siling pa dito sa gitawag sa John 6:40, kay buot sa akong amahan ang tanan nga makakita sa anak umutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banahon ko sila sa katapusan ngadlaw. Amo ni nga mga butang ang kabubuton sang Dios sa kabuhi naton. Nga bagay naton sundon kag tumanon sa kabuhi naton. Amo na nga ang statement ni Christ diri sa Matthew chapter 39
chapter 24, imo makita, 26 verse 39, it belongs to man's responsibility. Anong gihambal niya? Dili ang akon pagbuot ang matuman, kundili ang pagbuot nimo mo'y matuman. Kung taon na to silang padiri ni Christ. Kung mahimo kuha kanako kining kupas sa pag-antos, apan dili ang akon pagbuot may matuman, kundili ang imo. Even Jesus Christ, He is the best examples na ang kabuhi niya nagmatinumanon siya sa kabubuton sa iyang amay. Amen. So lang taon na to si Christ. The threefold facts about Christ's life missions. The first thing, Jesus clearly understood His life missions on earth at the age of 12. Sa nag-edad pa lang siya og 12, nasabta na niya ano ang ipahimo sa iya sang Diyos nga amay dito sa langit. Ingna kuno imo katapat, pila na may edad nimo, brad, sis? Sa ina nga edad nimo, imo na ba nasabtan sa imo kabuhi nga ang Dios may ara siya ipatrabaho sa imo? At the age of 12, Jesus Christ understood a life missions. Kasabot na siya. Lang na to ng Gambal diri sa Luke chapter 2 verse 48 to 49. Naibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og bingon ang iyang inahan kaniya, anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanimo. Anong response niya sa verse 49? Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Amen? At the age of 12, Jesus clearly understood His life missions. Amen? Pero lang tawan ninyo, according pa sa sining aton gitawag notes, many youth of Christ age now, which is today, would have been playing with other children in the temple, having no interest in sitting and listening the sermons. Amen? Lantawa, somya, ang mga edad og 12, diin man sila. Diin man sila. Bisan hindi 12, bisan mga young people. Amo na nga mamatay, nga way hibang kagan, kaya nga way nila nasabtan, nga ang Diyos di ay may pahimo silang kabuhi. Anong trabaho karon sa sini nga mga edad? Tungod kay way nila nasabtan, ang gipatrabaho sila sang Dios, natural mo intervene ang panulay sila kabuhi. Tungod kay ang life nila way na nila gispent diha mismo sa pag-alagad sa Dios, tudluan sila sang demonyo sa paghimo sa sala. Amo nang kasagaran karon at the age of 12, wala na, kusog na manabako, grabe na mo inom. Ang edad karon nga 12, do halos dili na pauli silang balay kay adto na sa barkada. Tungod kay way nila nasabtan ang life missions nila sa sining nga kalibutan. Para sa ila sa sining nga edad, sa sining edad as young teens, as children or something, as young people or young adults, ang ila sini nasabtan amo ni pagkaon lang, pagpauli, pagtulog, ingana pagpangayo balon, pag-eskwela, amo lang ni nasabtan nila pagpangayo inuglod. Amo ning nasabtan lang nila. Ingana, ang nasabtan lang nila basta kay malingaw sila. Ang nasabtan nila, basta kay paano sila ma-enjoy, paano sila maglipay-lipay. Ingana, labi na ining Holy Week, sado kasadya sa Holy Week. Ma-enjoy ka kaayo sa Holy Week, dagang kalingawan, dagang tao, dagang palitunon, daghan og mga butang nga bagay nimo kalingawan. Amo ning kabuhi sa mga batanon. Nga, tungod kay wala nila masabtan ang ila kabuhi, nga may mission na sila sa sining nga kalibutan. But Jesus Christ at the age of 12, He understood a life mission on earth.
Kay hibalo na siya, kundi niya i-spend ang iyang kabuhi. Kay balo na siya, kundi niya gastuhon ang kabuhi niya. Siling pa dito sa verse 49, kung lang taon na ton balik, siling pa dito, mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinanglan, anhi gayud ako. He knows already, kundi niya i-spend ang kabuhi niya, di niya gastuhon ang time niya, di niya gastuhon ang oras niya, kahibalo na siya. Amen? Yes, kamo, di ninyo gispend ang inyong kabuhi. Amo nang kabuhi. Amo nang kalabanan sa mga children. Inga na, magdako na lang sa simbahan niya, magsigidagandagan, hangtod magulitaw na siya, magdagandagan lang yapon. Dagandagan. Kay amo ni ang iyan naintindihan lang sa simbahan. May mga parents usahay nga wala niya gipasabot ang gagmay niya nga mga bata. Pasabta sila that the church, it is not a playground. Amen. The church is not a children's playground. The church is a holy temple of God. Tudluan naton sila, pasabto naton sila, nga kung ara sila sa simbahan, you must be behave. Nga na. Kaya nga man, magdako sila nga magdako, nga ang attention po nila, ara sa pagpaminaw sa sermon. Nga na. Kami kaagi po kami panganak. I-briefing nato ng aton mga anak. Kung ara ka sa simbahan, yes, just behave. Hindi magid malikayan ang mga bata nga subong sila, pero mas bintaha nga imo gitudluan. Ari gani sa simbahan, tudlui sila. Ang learning nila among pinaka-importante. Kay pag edad na sinag-ulitaw, why na na-interest sa spiritual? Why na na-interest? Ang yan na sinapod, pinaka-paborito nga lingkuranan, arapod sa likod. Amo na ng pinaka-paborito niya nga lingkuranan. Ang likod manggod, hapos ang pag-iksip. Ang likod manggod, dili kadayon dali makita. So amo ning nagakatabo. Amen? At the age of 12, why na sila interes sa paglingkod kag pagpamati. Sumya, sorbihan ninyo, ang kalabanan nga naglingkod ari sa una, inang may mga edad na. Inang sugot na nga patyon. Ayan. Diba? So, yes, that is the truth. Amen? Kaya nga man, magdako ni nga mga bata nga walay baliyo ang spiritual sa ila. Walay baliyo. Amo na nga, although ari sila sa simbahan, pero lain na ilang nasabtan sa simbahan. Para sa ila, ang nasabtan nila sa simbahan, yes, panahon naman ni magduwa. Yan na. Lain ang nasabtan nila. Ari sila to sa simbahan, pero para sa ila, panahon na nis pagdagandagan. Kaya dito sa inyo balay, di man siya kakiat. Di rin makakiat man siya pag-ayo. So right now, let us educate. Dira mag-start sa ila kabuhi. Train up a child while he is young. Amen. Amo ni si Kristo Jesus at the age of 12, he clearly understood his life missions. Meaning siya mismo nakasabot na siya. Di niya i-spend ang iyang kabuhi. Di niya gastuhon ang iyang oras. Amen. Kag diin, himuon niya ang pinaka-the best. And then the second thing, siling padari sa truths na ton. Many of the church members never knew and understand the life missions, what God really wanted them to do. Hindi lang kay ang mga batanon, labaw sa tanan kita. Amen. Kay kung nakasabot ka lang, amen, kasabot ka lang. Ina ko na yung katapad, nakasabot ka ba? Kasabot ka lang. Amen. Hindi bagay usikan ang time. Ibagay usikan. Kung nasabtan lang nimo that you are
precious in the sight of God, and then you have a life missions on earth. Hindi nimo usikan ang imo kabuhi. Spend yun nimo, i-grab nimo ang oportunidad. Amen. Like sa kay David, nag-ingon siya sa Psalms 86, teach me, Lord, what you want me to do. Amen. That is what the prayer of David. Teach me, Lord, what you want me to do, and I will obey you faithfully. Teach me to serve you with complete devotions. And that is what the prayer of David. Meaning, amo ni nga mga tao ang nakasabot nga ang ilang kabuhi may ipahimo ang Diyos sa ila. Amo na nga someday, inigatubang nimo sa kamatayon, way kargo di konsensya nga may babag sa imong kasing-kasing. Kalabanan sa mga Kristohanon nga wala niya na fulfilled ang gipahimo siya sa Dios. Mga pagmahay ang nagagwa siya dila. Kadayon, may mga pangabay sa Dios nga moingon kon may extensyonan pa ko sa Dios. Amo na ni ang himuon akon, amo na ni ang himuon akon. Mukuyog nako bisan diin nga buluhaton. Mutambong nako bisan ano pa nga klase sa gitawag sa prayer meeting, ang iya dayon huna-huna moingon ko kon mabalik pa lang. Why konsensya nga may nagkargo siyang kasing-kasing. Pero ining moatubang ka sa kamatayon nga may konsensya nga ara sa imo kabuhi. Inabang daghan ka may gipalabay nga oportunidad. Daghan ka mga butang nga gipaagi sa imo kabuhi nga wala nimo nahimo. Kag naabtan ka sa thy will be done. Naabtan ka sa pagbuot na sa Dios. Kay balikon na kon, ang pagbuot na sa Dios kon malambot na, hindi ka makaatras, hindi ka makapanago, dili ka makaingon nga unya na Ginoo kay pagbuot na niya. Amen. Amo na nga mintras nga wala pa naglambot ang pagbuot sa Dios, tumana ang iyang kabubuton. Kay shadow kadako nga kadaugan, ining mo atubang ka sa kamatayon nga muingon ka, thank you Lord, kay natuman ang imo gipahimo sa ako. Amen. Amo nang mahambal na to. Pero kung may kargo di konsensya ka, do gusto pa nimo himuon ang usa ka butang nga himuon nimo pero dili na mahimo. Ang aton igsuon sa una sa Cadiz, ang yamay gipangita na mo diri sa Santa Fe. Sang bata pa siya, sang baskog pa siya. Gusto siya gamiton, pero grabing balibad niya, parte kadamo. Ang balibad niya pirmi, mga anak niya, way bawon, amo na nga mo trabaho siya, amo ning himuon niya, amo ni, parte sa mga bata niya. Maayo man, pero may naniliglik siya sa iya kabuhi ang oportunidad sa espiritual. Hangtod nga naabot sa iya ang balatian, nabuta siya tungod sa diabetes. Daghana og komplikado ang iyang lawas. Niduol gyud sa aton pastor kag nagingon, ari na ko Brad, suguan na ko Brad. Ikaw kuno nga pastor, ganahan ka musugo sa di nakakita. Siling ka, sige, lutuan na dito ang manok. Karon kung lutuon na dito tibok, di ko anong tinai. Meaning, di nagyod magkadimao. Hangtod nga namatay siya. Ang mga pagmahay niya, nag-ingon siya, nagbasol ko kag nagmahay, tungod kay sa panahon sang batanon pa ko, wala na ko nahimo ang gipahimo sa ako. Naabot na ang thy will be done sa iya kabuhi. Amen. So ako nagtuo, amo ning mga butang nga bagay na ton, una-unaon sa kabuhi na to. Amen. Kag amo ning gihambal ni Kristo Jesus. Siling padre niya sa ikaduwa nga truth, siling pa niya his life journey, his perspective, his comfort, and his life sustenance is doing what God intends to his life. Wow! His journey, his perspective, his comforts,
his life sustenance is doing what God intends to his life. Ang John chapter 4 verse 34, kini nga gitawag hitabo, istorya kini sa usa ka babaye nga Samarianhon kag ni Kristo Jesus. Udtong tutok kini og ang iyang mga tinun-an adto tanan sa banwa o adto tanan sa lungsod kay namalit sa ilang makaon. Gibiyaan nila si Kristo Jesus. Ang iyang mga tinun-an adto gyud pirmi sa pagkaon. Ingana. Kadayon pag-abot nila nahibulong na sila sa gistate ni Kristo Jesus. Si Jesus miingon kanila, ang akon pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako. His life sustenance is doing what the Lord intends to his life. Amen? Mahimo kaha na naton. Christ do that. Amo na nga exhibit siya para sa aton. Pakpakan na to ng Ginoo. Kada yon, ingon pa diri sa Biblia, Jesus honor his Father by fulfilling or finish his divine missions, which is fulfilling the will of God in his life. Wala pa siya nakasyagit dito sa cross. Gihambal na niya dito sa garden sa Gethsemane. Sa John 17 sa verse 4. Meaning, kumpiyansa na kaayo si Kristo Jesus. Amo ning statement niya sa 17 verse 4. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Siling dayon niya, gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Wow. Dito pa lang sa garden sa Gethsemane, iyan na ni gisulti. Amen? Amo na nga si Christ at the age of 33, he cried out to the cross, it is finished. Amen? Pero kita, pag edad pa lang naton tayong 33, amo pa pagsugod. Amen? Pero at least nakasugod ka na. Diba? At the age of 33, si Kristo Jesus ay nagsinggit, tapos na ko. Amen? Kundi natapos na. Lain ang word nga tapos na ko, kaysa word nga natapos na. Amen? Yes, the Bible says, daghan ang mga statement ni Kristo Jesus nga nahumana. Amo ning gihimo niya, gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Hinay mo katapat, ikaw ka, Brad. Nasugda na ka nimo. Amen? Ako man ko. Siyado katahom nga kabuhi. Amen? Ang Bible kung lang taon na ton, ingon pa diri sa gitawag sa examples na to na si John de Bilab. Pero before na ton lang taon si John de Bilab, ang quotations naton sa kang Rick Warren, siyado katahom ang giambal ni Rick Warren. Siling pa niya, amo ning quotation naton kang Rick Warren. Ipaklik naton. Before naton lang taon ang kabuhi ni Juan Bautista. The purpose of your life, it is far greater than your personal fulfillment. You achieve the high degree of your professions. Highly respected in the society. Abi mo lang ako, diri sa Bantayan, while nga nagtuyok-tuyok ko sa sini nga isla. Lain gyud ang graduado sa secular. Because pag-take sa exam, may ara dayon tarpaulin na congratulations. Pero 51 nako, way gi ko kakita nga may pastor nga nag-graduate nga may tarpaulin. Tinuod, no? Grabe gyud ka, downward mobility ang pastor. Yan. Way gi ko kakita nga
Congratulations, Pastor Amone, graduate na. Wala. Kadto ka mo sa gipapilit diha sa simbahan inang eskwelahan na ispa. Ara diya tanan ang congratulations. Pero di ka kakita sa daplin-daplin nga may pastor nga muni na graduate sa Bible School. Grabe, no? Amo nang usa sa mga namatikdan ako. Teachers ka, kung mag-take ka sa exam, pagka-graduate, tarpulin dayon. Engineer ka, pag-take sa exam, pagka-pasar, tarpulin dayon. Nga na. Grabe, no? Huwag ka mo nahibulong sina. Kaya nga man, amo nang dagan sa kalibutan. Amo nang dagan. Nga na. Mayon ta, pagka-convert nimo, nagpatarpulin, praise God, convert na si Henyo Pacifico. Diba? Wala yun. Perte, no? Grabe ang calling sa pastoral. Ang calling, it is what a downward mobility. Pero mga professions nga pareha sini, they are what considered as highly respected in this society. Kaya nga naman, let's say kung maestra ka, bisan tiguang ka na, kung magkita ka mo sa estudyante, ginamam ka lang yapon. Ma'am, kamusta ma'am? Diba? Ara yapon ang respect. Yan. Bisan diin ka magkadto. Ma'am, sir, diba? Ara yapon. Kung doktor ka, bisan diin ka mo magkita, oy dok, engineer ka, oy engineer, diba? Perte ang kalibutan. Pero kung Kristohanon ka, wala yun. Pero tandaan naton, insakto gyud ang gitawag ang state ni requiring. The purpose of your life, it is far greater than your personal fulfillment. You achieve the high degree of your professions, highly respected in the society. It is far greater than your family, your career, or even your wildest dreams and ambitions. Focusing on yourselves, you only reach your own personal goals and dreams and have no connections on God's missions. Bisan ano pa ang nalambot nimo sa kabuhi, doktor ka man, engineer ka man, maestra ka man, it is what your personal goal. Way labot diha ang Diyos. Amen. Bisan maingon ka pa, you are a successful teachers. You are a successful doctors or something successful engineers. Gitrabaho nimo ang imo obligations as being a teachers, as being an engineers, as being a doctors. But sad to say, why na kalabutan sa God's missions? Amen. Why na kalabutan? Gawas lang kung ang imo profession ipagamit nimo sa Diyos. Amen ba? Mabitaw na nga baliko na kung dako ni nga bintaha because crowd begets crowd. Amo na pirming akong ginahambal. The birds and feeder flocks together. Sa diha nga nagpa-Thanksgiving si Libby sa iyang balay, ang tax collector nga si Matthew, ang iyang gipang-imbitar ang mga tax collector. It is because the birds and feeder flocks together. Ang mga tao pod nga imong ma-invite, proportione sa imong professions. Amen. Ari mas manong earning, tilawan ko nun naton pa-invite siya ang principal. Hindi na. Proportion pod sa iyang kabuhi. So meaning, as being professional, as being educated, may ara sa imo nga bintaha ka sa iba. Meaning, may proportionate sa imo. You will gain also like yours
kung maestra ka, proportion po sa imo, ang imo nga gitawag dadon. Amen? Let's say, maestra ka. Yes, pwede gapon nimo mahimo ang part nga iya sang Diyos kung magpagamit ka sa Ginoo. Daghan mga higayon nga ang aton professions magamit yapon sang Diyos kung magpagamit ka. Amen. Daghan mga pamaagi ang Diyos. Let's say, for example lang, nag-birthday ka, himuon mo exclusively mingon ka, okay, imbitado ka mo nga mga teachers, kamo lang diha sa inyong table. Gitawag na namon sa una sa Cadiz as coffee fellowship. Amo ning gihimo naton sa una sa Aluyan group, sa ila ni Naybiring kag sa ila ni Noyuring, sa ila ni Mili, as exclusively sila lang nga pamilya. Amo na nga mga part, magamit gyapon na as part sa evangelism. Ara ng pagkaon, kadayon sa dili pa kamo mangaon, mo testimony ka, at the same time mga muyo ka. That is part gyapon na sa God's missions. At least, mo retired ka sa imo nga gitawag professions, may nahimo ka sa kingdom sa Diyos. Amen. Lapakan na ito lang yun. Ini siya, mga yano lang nga mga buta. Maestro ka, you just share the word of God to your student. Amen. I-insert per me ang word of God. Tandaan na ton, labi na kay ang gobyerno na ton, wala gipatuman ang year of the Bible. So initiative na lang nato na nga Kristohanon kung ara ka sa sina nga gitawag trabaho. At least hindi lang kay ang personal nimo nga goal ang imong nahimo. At least nahimo po nimo ang mission nga iya sa Dios. Amo nang ini kamatay nimo, hindi ka magmahay kay ngaman nahimo po nimo ang trabaho nga iya sa Dios. Pakpakan na to ng imo. Amo ning state na requirement. It is what far greater than family, your career, even your wildest dreams and ambitions. Focusing on yourselves, you only reach your own personal goals and dreams and have no connections on God's missions or calling from the Lord. Amen. Wala ni siya kalambutan. Tandaan naton, may ipahimo ang Diyos sa aton. Amen. Let's say, may mga kauturan ta dire nga bisan way maayo maalam, way shadow kaalam, pero may boldness yun sa paghisgot sa Word of God. May boldness siya. Ingana. Amo nang pinakamatahong. Amen ba? Si John the Baptist, kilala na to niya. Pero ano ang ministry kag mission ni John the Baptist? Ano ang missions niya? Ang Biblia naghambal, he is what a forerunner. Siya ang tig-andam sa dalan sa Mesias. Why pa si Kristo Jesus nag-ministry, nag-una na siya? Amen ba? And that is what the missions of John the Baptist. Kag ang Biblia naghambal, sado kasakit sa kamatayo ni Juan Bautista kay ngagi, utlan baya siya sa liog. Inga na. Kung imo terminuhan ang kabuhi ni Juan Bautista, makasiling ka, that is what bad luck sa kabuhi niya. But no, ingon pa diri sa Bible, si Juan, mawang giingon sa kasulatan, aniya nga kung sinugo nag-ingon ang Diyos, ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. And a short story, kay dagan mga verse ang state about sa kay Juan Bautista. Ang Acts chapter 13, as direct to the point, verse 24. After John had first preached before his coming the baptism of repentance of all the people of Israel. And as John, ano din ang sumpay, was finishing his course. Wow. Tapos na. Iyagid na human ang gipahimo sa iya sa Diyos. As John was finishing his course. Amen? Amo tong reason na gipatay na siya kay tapos naman. Amen ba? Amo na inay mo katapad, Brad, nga nung buhi ka pa, kay nga huway pa natapos.
Amo tong reasons. Nga gipatay siya. Sado ka masiling naton cruel sa kamatayon ni Juan Bautista. Amen? Kung Kristohanon ka, usahay siguro makahatag ka pa dili maayo opinion, makasiling ka, nantawa ang iyang kabuhi, na nantawa, di, giotlan sa gliog. Pero, sad to say, we are wrong. Kaya nga, ang scriptures mismo nagsulti, namatay siya, kaya nga, he is what? Already finished his course. Tapos na. Amen? Ano pa man ang iyang himuon, kay tapos na. Ikaw po, kung natapos na, sa mga may trabaho ni mo dire. Tapos na. Praise God. So, mintras way panahuman, may ara pa continue nga ipatrabaho ang Diyos. Siguro sa pamilya nimo, mga anak nimo, bana nimo, asawa nimo, or something sa mga relatives nimo, way panahuman. Amo nang reason nga nung gibuhi ka pa sa Dios kay nga man amo nang ipatrabaho sa imo sa Dios. Kag someday kung kuwaon ka sa Dios, mingon ka, it is finished. Kadayon, kumpiyansa ka nga magingon sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pero ang tao nga wala na human ang gipahimo siya sa Dios, dili siya makasyagit sini. Ang iya sini isyagit, Ginoo, maluoy ka extension ni pa ko. Amen. Biblia nagambal, silang padre. The word fulfilled or finish his course. The verb means to finish the task. Tapos na ang iyang trabaho. God gave John a special task on which to run, and he ran the race successfully and finished the work that God gave him to do. To the unbelieving people, John may have appeared to be a failure, but as Jesus made it clear that John was a winner no matter what anybody say, because he fulfilled his task. John the Baptist is a winner. Amen. John the Baptist is a winner because he fulfilled his task. Amen ma. And the Bible says, we have seen that the true success is directly related to the Lord's will being fulfilled in our lives. That is the true success of life. Amen? Nga naman, bisan na may kalambuan ka sa pangabuhi nimo, success ka sa imong professions, amen? Tanan nga patigayon, uminto ka, ini kamatay nimo, how about your soul? How about sa imo nga kala? Success ka tinuod, pero kung maimpirno ka. Amen? So the true success and accomplishment is always related that the Lord of God is being done. Pagabarog ka tanan diya sa presensya sa Ginoo. Amen. Amo na nga even David at the age of 70 si David namatay. Dili ka makaingon si Moses 120 ang edad, si Abraham, si Isaac, si Noah naabot og sobra 900 ang edad, pero pag-abot na kang David nganong 70 lang ang edad niya. Because ang Bible po naghambal sa Acts 13 verse 36. David, of course, having completed the work of God. So meaning, why na naabot si David 71 kay nga tapos na ang ipahimo siya sa Diyos. At the age of 70, patay siya. Si Noah nga gi-extensionan pa sa Diyos tungod kay ang gipatrabaho siya sa Diyos ang arka. Amo to nga gilugyawan pag isa sa Diyos kay nga ang iya nga gitawag missions, shadow kabugat nga gitawag tas. Pero si David at the age of 70 patay na siya kay nga
tapos na ang gipahimo siya sa Dios. He is what already completed. Kag amo ni ang kabuhi naton. Amo na nga baliko naton. Ayaw pagtuguti sa imo kabuhi. Nga kung maabot na ang pagbuot sa Dios, ang pinakasakit, kung dili nimo matuman ang iyang kabubuton. The different word between thy will be done and His word must be done. Kinanglan tumanon yun, himuon yun, mintras ari ka pa sa sininga kalibutan. So si Kristo Jesus, kung lang taon na ton, ang last part, kay nga may isgutan ni sa aton mga mensahero sa 7 sayings na to. Taas pa unta ni siya, pero sila na lang magtiwasin. The 7 last word of Jesus Christ in the cross, it is not for God. Hindi ni para sa Diyos. It was given to us as examples. Amen. To enlighten and to teach us the truth. Aron kita makasabot, mahayagan, kag masabtan naton, kag labaw sa tanan, aton malambot ang lintunganay nga kamatuoran nga gitudlo sa aton sa Diyos. Amen. Ang Biblia nagambal, according sa sining nga passage, that the true success and accomplishment of life is directly related to the will of God that being finished. Meaning, kung imo natuman ang gipahimo sa imo sa Dios, kadayon, ang Biblia naghambal, naabot dayon ang pagbuot niya sa imo kabuhi, malinawon ka nga mamatay. Amo ning gihambal sa pulong sa Dios, when Jesus uttered His voice on the cross, it is finished, and into thy hands I commit my spirit, means He declared victory, peace, and assurance. Waay na may maglabaw sa kabuhi sa usa ka tawo, nginang magatubang sa kamatayon nga may kasiguruhan. Magatubang sa kamatayon nga may kalinaw. Daghan nga mga tao ang akong encounter nga nagatubang sa kamatayon nga walay kalinaw nga nagatubang sa kamatayon. Why assurance? Amo gani na nga si Kristo Jesus, ang iya nga gitawag, amay ko sa imo mga kamot. Because iya giuyatan ang pinakadako nga assurance sa kabuhi niya. Amen. Si D.L. Moody, sa diha nga naghimugto na ang iyang ginhawa, giampuan siya sa mga elders kag mga deacons, kay gusto nila nga mabuhi pa si D.L. Moody. Gikuptan ni D.L. Moody ang ilang mga kamot, kag nag-ingon si D.L. Moody, no, ingon pa niya, ayaw ninyo pagbabagi ang Diyos nga nagkuha sa akon. Ari na siya. Ingan na. Because may dako sila nga kasiguruhan. Nga dito gitugyan ni Christ ang iya espiritu sa Diyos. It is to give us an exhibit, an examples. Amen. Because to state as being our Father, it is a gracious work of the cross. In the Old Testament, hindi kakakita sa ilan ni Abraham, sa ilan ni Isaac, sa ilan ni Jacob, nga ang prayer nila, gagamit sila, amay ko, amahan ko. You cannot read in the Old Testament. Pero diri na sa New Testament, ang gigamit ni Christ is always talking about sa word our Father, because ang usa sa mga trabaho ni Kristo Jesus, hindi lang kay ang pagpalansang sa cross, hindi lang kay ang pag-accomplish dito sa ibabaw sa cross. Ang usapod sa trabaho ni Kristo Jesus nga na-fulfilled, iya gi-introduce ang iya amay sa kalibutan. Amo na nga kita karon nakakilala ta nga may Diyos nga amay tungod kay Kristo Jesus. Amen. The word our Father is a gracious work of the cross. Amo na nga iya gipakita sa aton nga ang kamatayon sa tao
nga nakahimo sa kabubuton sa Dios. Kadaugan, malinawon, kag may kasiguruhan. Pakpakan na ito natin. Amen. And then the sika, sila yung Padre. Because Jesus accomplishes the business of his Father. So he boldly uttered, "Into thy hands I commit my spirits." He knew who holds his spirit. Ang gigamit ni Christ is plural. Silang paniya. Sa imo mga kamot. Meaning, hindi lang kay right, hindi lang kay left. Duwa ka kamot ang gihangyo ni Christ. Sa imo mga kamot. Meaning, ining duwa ka kamot sa Dios, amo ni ang magako sa aton. Ining duwa ka kamot sa Dios, amo ni mag-welcome sa aton. Amen. Sang si Pedro nalunod na naglakaw sa tubig, gikuha siya sa duwa ka kamot ni Kristo Jesus. Ining duwa ka kamot, amo po ni ang nagpalansang para sa aton. Ang gigamit ni Christ is the word plural. Gusto niya ang duwa gyud ka kamot sa Dios, amo ang magdawat sa iya. Amen. Kag ang Biblia nagamba, kahibalo si Kristo Jesus, kinsay tag-iya sa iya kabuhi. Kinsay nagunit siya kinabuhi, og nakahibalo siya, kundiin siya makadto. Si Kristo Jesus, ang introduction niya sa 7 last word, nag-start sa amay, natapos po sa amay. Father, forgive them. And the 7 word says, Father, unto thy hands I commit thy spirit. Amen. So brothers and sisters, ang tao nga nagakabuhi sa Dios, mamatay po diha sa Ginoo. Atong simbahon ng tao. Dios nga gamhanan, hari kami nagayukbo kag nagapasalamat to Lord. Sa pinakamatahom nga imo gihatag sa Ama. Ang tuod nga kalambuan sa kabuhi. Ang tuod o Dios nga saksis sa kabuhi o Dios. Inang na-accomplish namon kag natuman namon ang imo kabubuton o Dios. Gani tabangi kami nga mintras wala pa naglambot o Dios ang imo pagbuot sa amon kabuhi. Gabay pa nga matuman namon ang imo ginakabubuton. Matuman namon kini hangtod sa pagbalik nimo Dios. Simbahon ka namon, imayaon ka namon tungod kay usa kini nga trabaho nga imo gipahimo sa amon. Nga mintras buhi kami, simbahon kag daygon ka namon o Dios. Alagaran ka namon. Hallelujah sa sinig mo Dios nga kalibutan. Oh, we worship you God. Simbahon na to nagin. Bless the Lord, oh my soul, oh My soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sun's comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. The enemy fights and whatever lies before me. Let me sing in the evening hour. Sing like never before.
slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Because the creations put my heart to fire. Let us worship God. Hallelujah. It's not all my soul. All my soul. Sing like that before. All my soul. Worship your holy name. It's the Lord your soul. Sing like never before. I worship your holy name. Oh, the days my strength is failing. The end draws near and my time has come. Still my song will sing your praises. It's the Lord of my soul. Lord of my soul. Worship His holy name. Sing like never before. I worship Your holy name. It's the Lord of my soul. Lord of my oh my soul. Lord, I worship your holy name. Ang last na praises sa aton kanta. When my strength is failing. Amen. Kantawa karon ang inyong lawas. May panahon yun nga ining kusog naton, ining lawas naton nga gipanghambo. May panahon yun nga maluya na. When my strength is failing. Amen. And then, when my time has come. Yes. Amo nang akong gihambal. Thy will be done. Kung ang pagbuot na sa Dios ang malambot, why na ta may mahimo. Pero mga kaigsuunan, mintras ara pa imo kusog, ara pa ang imo masiling naton kapagros sa panglawas, himuwa ang mga gipahimo sa imo sa Diyos. Amen. Gastuha ang imo kabuhi sa pag-alagad sa imo. Just spend your life in serving God. Hallelujah. Sa Limpas Biblia, ang pagbuot sa Dios nga mobiya ka sa imong sala. Pagbuot sa Dios nga mangin mapinasalamaton ka. Pagbalaan ka. Labaw sa tanan. Imo i-lift up si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Simbahon nimo siya kag alagaron.
siya. Amen. Mga kaigsunan, palapit at tanan sa Ginoo. Singa na Ginoo, Lord, tabangi ko nga matuman ako ng imo kabubuton. Magaduol ta tanan diha sa Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah.